Napakunot ang noo ni Murong Xue at napabuntong hininga. Hindi ganon kadaling lokohin si Bailey Jingwei. Nabasa niya ang taktikang Empty City. Ano na ang gagawin natin? Kapag nalaman niya ang pakana, tiyak na kapahamakan ang aabutin. Agad lumingon si Ling Yuntian kay Zhu Fan, halatang naghahanap ng pag-asa. Ginoong Zhu, ano nang susunod nating gagawin? Pakiusap, sabihin niyo sa amin. Ngumisi si Murong Xue at mabilis na humarang kay Ling Yuntian, wala nang pakitang galang sa tono ng kanyang panunumbat. Punong Ling, paano ka pa nakapagtitiwala sa kanya? Dahil sa katawa-tawang ideya niya, 3 lupain na ang nawala sa atin. At ngayong humihingi ka pa ng payo, baka pati hilagang lupa'y tuluyan ng bumagsak. Tsek. Kahit hindi niyo ako pakinggan, matatalo pa rin kayo. Ano nang kinalaman ko ron? Malamig na tugon ni Zhu Fan habang nakangiwi. Matalim ang tingin na ibinalik sa kanya ni Murong Xue, ngunit binaliwala siya ni Ling Yuntian. Ang lahat ng nakatatanda ay nakamasid kay Zhu Fan, umaasang may ligtas siyang paraan. Umiti si Zhu Fan, kalmado at tila walang pakialam. Inasahan ko na ito. Kaya huwag kayong mangamba, ayon pa rin ang lahat sa aking plano. Humph! Ang kapal ng mukha mong magyabang. Alam na ng kalaban ang tusong taktika mo, pero nagsasalita ka pa ng ganyan, mabilis na pangungutya ni Murong Xue. Ngunit mumisi si Zhu Fan. Binibining Xue, tigilan mo ang haka-haka mo. Kailan ko ba sinabi na empty city tactic ang ginamit ko? Hindi ba't sariling palagay mo lamang yan? Simula pa lang, plano ko nang hayaang pasukin nila ang ating mga lupa, isang pain upang sila'y mahulog sa bitad. Hindi ba't dapat matuwa tayo na kusa silang naglalakad papasok? Pain, halos sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Lalong nagitngit si Murong Xue. Pain daw. Akala mo ba wala kaming alam sa digmaan? Ang ibig sabihin ng pain ay hihilahin ang kalaban papunta sa bitad, sa lugar na may kalamangan tayo. Pero ayon sa utos mo, ang mga hukbo sa 3 lupa ay bumalik lang sa kanilang base, walang nakahandang ambus. Ano nang kabuluhan ng pain kung sa sariling bahay mo lang sila papapasukin, para patayin ka? Napailing si Zhu Fan, malamig ang tingin. Mga babae talaga, ano bang nalalaman niyo sa sining ng digmaan? Hindi lang iyan basta espada at lakas, kundi talino at estratehiya. Bahagyang umisi si Zhu Fan at nagtanong. 3 araw na ang lumipas. Bumalik na ba sa kanilang base ang hukbo ng 3 lupa? Sumagot si Ling Yuntian, nagbigay ng balita ang silangan at timog na nakabalik na nga sila. Ngunit ang kanluran nag-aksaya sila ng 1 araw sa pagdududa sa utos. Ngayon ay papunta na rin sila sa kanilang base. Tumango si Zhu Fan. Kanlurang lupa na roon ang aking clan head na namumuno. Katulad ng kanyang ninong, lagi talagang may pasaway na aberya. Pero sa kanyang mahigpit na pamumuno, kung 3 araw ang kailangan ng iba, 2 araw lang ang sa kanila. Sigurado akong pinakamahigpit ang hanay nila at mararating na. Ulat! Mabilis na pumasok ang isang disipulo at yumuko, hawak ang jade slip. Nagpadala ng balita ang kanlurang lupa, nakabalik na ang kanilang hukbo, at naghihintay ng utos ni Steward Zhu. Napangiti si Zhu Fan. Matagal-tagal na rin mula nang tawagin akong ganyan. Darating na sila, tiyak ko. Wala nang atrasan nito, ha ha ha. Kumikislap ang kanyang mga mata. Mga gwardya. Ang bawat base ng 3 lupa ay may teleportation array papunta sa hilagang lupa. Ipadala ang utos, dalhin silang lahat dito. Dito sa hilaga idaraos ang ating huling laban. Masusunod. Mabilis na tumalima ang disipulo, habang ang matatanda na may nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Nataranta si Exalted Heiran. Zhu Fan. Ano ba ang iniisip mo? Tatawagin mo silang lahat dito para ipagtanggol ang hilaga. Paano na ang aming mga tahanan? Basta na lang natin ibibigay sa kaaway. Sumabat si Shangguan Fixyong, nag-atubili ngunit mariin. Zhu Fan, ikaw ay taga-kanlurang lupa. Bakit mo inuuna ang tigang at liblib na hilaga? Ano nang ibinigay ni Ling Yuntian sa'yo para kumampi ka sa kanya? Agad umiling si Ling Yuntian at mariin tumugon, bagaman hindi maitago ang ngiti. Punong Shangguan, naniniwala ako kay Ginoong Zhu. Ang ginagawa niya ay para sa ikabubuti nating lahat. Kalokohan, sigaw ni Shangguan Fixyong. Siyempre kakampi ka sa kanya dahil hilaga ang ipinagtatanggol niya, tahanan mo. Pero paano naman ang amin? Pabaya na lang. Matalim ang titig ni Zhu Fan habang malamig ang boses.
Kung ayaw mong mabawi ang iyong lupa, lumaban ka ng mag-isa. Pero kung gusto mo pang makuha ito muli, tumigil ka at sumunod sa akin. Natigilan ang lahat at napatingin kay Zufan, may halong pangamba at pag-asa. Kung ang iniisip niyo lang ay ipagtanggol ang isang lupa, matagal na sanang napagkasunduan iyan, pangungutya ni Zufan. Pero alam niyo sa sarili niyo na wala kayong kakayahang magsanib ng kusa. Bawat isa'y inuuna ang sariling teritoryo, handang mamatay kaysa sumuko. Kaya ako narito para pilitin kayong magkaisa. Napabuntong hininga si Shangguan Fixong. Tama ka. Walang isa man sa amin ang papayag na iwan ang sariling bayan. Ako, taga-Silangan, hindi ko kayang talikuran ang lupain iyon para sa Hilaga. Ganyan din ang iniisip ng lahat. Mas pipiliin pa naming mamatay sa sariling bayan kaysa maging sakripisyo para sa iba. Ngunit ikaw, Li. Pinilit mo kaming iwan ang aming mga tahanan at ipagtanggol ang lupaing hindi amin, singit ni Murong Li, naggangalit ang boses. Tumango ang iba, nagpupuyos man ay tila walang magawa. Tanging si Lin Yuntian ang tuwang-tuwa, halatang panalo sa sitwasyon. Mga kasama, huwag kayong magalit. Totoo, hindi patas ang ginawa ni Ginoong Zuo, pero nagpasya siya para sa ating lahat. At ako'y nangangako, kung sakaling dumating kayo sa Hilaga, tatanggapin ko kayo na parang tunay na mga kapatid. Bah, sabay-sabay na irap ng iba. Ngunit mumiti lamang si Zufan, matatag. Kung hanggang dito lang ako, walang saysay ang pagtatalaga sa akin bilang Grand Marshal ng Alyansa. Napako ang lahat ng tingin sa kanya. At habang iniisip niyo ang pagsasanib, ang nasa isip niyo'y depensa lamang. Ngunit sa akin, wala akong konsepto ng depensa. Ang gusto ko'y atake. Ang mga lupain na iniwan natin ay magiging pain, karne para sa mga gutom na lobo. Pero tandaan niyo ito, gagawin kong pagsisihan ni Baili Jingwei ang bawat kagat na yon. Hahayaan ko siyang durugin ang laman, pero sa huli, mapipilitan siyang isuka itong muli. At sa tamang oras, mababalik sa inyong lahat ang inyong mga lupain. Iyan ang pangako ko. Nagliwanag ang mga mata ng lahat sa pag-asa. Darating ba talaga ang araw na yon? Kahit may alinlangan, wala na silang ibang magagawa kundi sumunod. Ngunit si Murong Xue, gaya ng dati, nanatiling puno ng pagdududa. Bulok na lalaking ito, hindi ko siya huhayaang makawala sa paningin ko. Lalantad din ang mga pakana niya. Sa Double Dragon Manor, mariing itinuro ni Luo Yunhai ang taktikal na mapa. Ang Zither Sword King ay walang habas na sumusugod. Wala nang pumipigil sa kanila. Akala natin ay makakatagal pa tayo ng isang buwan, pero ngayon kahit isang linggo'y sobra na. Tiyak na mawawala ang lupaing ito. Napabuntong hininga si Zhuge Changfeng. Nabisto na ni Baili Jingwei ang taktikang Empty City ni Steward Zhou. Pati ang tatlong magagaling na isip ay naniwalang panlilinlang na ang estratehiya ni Zufan, at ngayoy labis ang panghihinayang. Mabilis na pumasok si Tuoba Taishan, balisa at pawisan. May panibagong utos. Lahat ng hukbo mula sa tatlong lupa ay gagamit ng teleportation array upang lumipat sa hilagang lupa. Doon idaraos ang huling labanan. Nagulat ang lahat. Sa hilaga hindi para tumakas, kundi para lumaban. Ito ba talaga ang plano ni Steward Zhou mula sa simula? Hindi maipaliwanag ng bawat isa ang kanilang nararamdaman. Ano ba talaga ang hinahabol ni Steward Zhou? Mabigat ang buntong hininga ni Tuoba Taishan. Hindi ko mabasa si Zufan kailanman. Sir Zhou, narito na ang hukbo mula sa silangan at naghihintay ng inyong utos. Ang puwersa ng timog ay dumating na rin at handang sumunod sa inyong pasya. Ang hukbo ng kanluran ay nakapwesto na sa hanggahan ng hilaga, at nakahanda na rin sa inyong ipag-uutos. Sunod-sunod ang mga ulat na dumating sa main hall, at lahat ay naghihintay kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Zufan. Huminga ito ng malalim, dinampot ang tasa ng tsaa, at uminom ng mariin bago ito marahang inilapag. Nang kumislap ang kanyang mga mata, nagsalita siya sa mariing tinig, ang unang kautusan ko, 3 araw mula ngayon, babalik sa kani-kanilang mga himpilan ang 3 hukbo. Ikalawa, sa 2 araw din, magtipon silang lahat sa hilaga sa pamamagitan ng teleportation arrays. Kung gayon, abutin ito ng 6 na araw, tama ba? Tama. Ngunit sa paglilipat ng ganoong karaming sundalo, napakarami ring banal na bato ang nalustay, napabuntong hininga si Shangguan Fixong. Ikiniling ni Zufan ang mga mata, likas na magastos ang digmaan, at iyon lamang ang iniisip mo. Hindi ko naman iyon iniinda. Ang nais ko lamang ay malaman kung sulit ba ito.
Pasasaan ba't mararamdaman mo rin na sulit ito, tugon ni Zufan habang bahagyang napangisi at itinupi ang manggas. Dahil sa dalawang kautusang iyon, narito na ang huli at pinakakritikal na utos ko. Ang kapalaran ng 4 na lupain laban sa gitnang rehiyon ay nakasalalay dito. Napatigil silang lahat, ramdam ang bigat ng kanyang tinig. Iisa lang na kautusan ang pagbabatayan ng lahat. Anong kababalaghan ang balak niyang gawin? Maging si Murong Ksue, na laging kaaway ng kanyang mga panukala, ay hindi maiwasang makinig ng masidhi. Ang 3 kong kautusan. Mabagal niyang binigkas, at bawat salita ay parang may bigat na pumapaloob sa kanilang pandinig, lahat ng hukbo, palibutan ang invincible sword at durugin siya. Ano? Humugos ang mga hinal at pagkagulat, lahat ay napatingin kay Zufan na tila hindi makapaniwala sa narinig. Gagamitin ang buong hukbo ng 4 na lupain kapalit ng buhay ni Bai Liutian, ang invincible sword. Wala itong katinuan. Napasinghap si Shangguan Fiksyong, hindi makapaniwala, Zufan, sigurado ka ba? Gusto mong patayin si Bai Liutian ng sabay-sabay? Sapat ang kanyang lakas para magtaboy ng daan-daang libo sa ilang sandali lang. Lulusawin niya tayo. Dahil dyan ko nga pinagbuklod ang lahat ng lupain upang tapusin siya, kumislap ang mga mata ni Zufan. Malakas siya, ngunit siya pa rin ay tao na may hangganan ang Yuan Qi. Kapag sinalubong natin siya ng patuloy, bawat dugong matatapon ay magpapahina sa kanya hanggang sa tuluyang mahulog ang kanyang ulo. At kapag nangyari iyon, ang tagumpay ay atin. Nagpalingalinga ang lahat, nanginginig ang kanilang mga mukha. Ang plano ni Zufan ay higit pa sa nakakatakot, ito ay nakapanghihilakbot. Ang imahe ng bundok ng bangkay at ilog ng dugo ay parang dumudurog sa kanilang isipan. Ang amoy ng kalawang na bakal, ang putik na pinaghalong dugo at laman, lahat ay para lamang pabagsakin ang isang tao. Nag-alab si Murong Ksue at hindi nakatiis, halang ang kaluluwa mo. Paano mo naaatim ang ganitong kalupitan? Ipinapain mo ang mga inosente sa kanyang tabak, sadyang walang awa. Isa kang demonyo. Digmaan ito. Kailan ka ba nakakita ng digmaang walang kaswalti? Malamig na tugon ni Zufan. Ngunit dapat naman ay pantay ang lakas ng magkatunggali. Ang invincible sword ay sobrang taas ng antas. Ang ipapain mong mga sundalo ay parang pinapatay mo na rin mismo. Wala itong saysay. Basta't kahit kaunti ay maubos ang kanyang Yuan Qi, may saysay ito. Kahit ang pinakamatibay na hayop ay bumabagsak din sa harap ng milyon-milyong langgam. Ang 4 na lupain ay siyang magiging dagok na magbabaon sa kanya sa libingan. At pagkatapos, kahit mapatay si Bai Liutian, anong mangyayari? Nariyan pa si Bai Jingwei at ang buong Sword Star Empire. Paano pa tayo lalaban kung ubos na tayo? Oo nga. Kung ang kapalit ng kanyang buhay ay halos 2 lupain din ang mapupulbos, paano pa natin makakaharap si Bai Jingwei? Maging si Ling Yuntian ay napakunot ang noo, ginawa lang ba ni Sir Zuo ang lahat ng ito para lamang sa ulo ng halimaw na yon? Ngumiti si Zufan, malamig at puno ng tiwala. Oo, lahat ng ito ay para sa kanya lamang. Sapagkat sa kanyang pagbagsak, ang tagumpay ay nakatitiyak. Wala nang saysay sina Bai Jingwei o ang Sword Star Empire. Guguho silang lahat. Nagliwanag ang kanyang mga mata habang ipinaliliwanag, ang pundasyon ng Sword Star Empire ay hindi gaya ng ibang kaharian. Ang lakas nito ay nakasalig sa Invincible Sword. Siya ang haligi. Ang mga Sword King ay nagbibigay galang sa kanya, at maging si Bai Jingwei ay iginagalang dahil siya ay kinilala ni Bai Liutian. Kapag siya'y nawala, ang buong balanse ay magigiba. Uminom siyang muli ng tsaa bago nagpatuloy, at dahil sa labis na kasakiman ni Bai Jingwei, isinugal niya ang lahat. Sa kanyang kagustuhan na pag-isahin ang 5 lupain sa kanyang kapanahunan, pinakawalan niya ang lahat ng lakas ng imperyo. Ang iniwang bakanting trono ay nagiging binhi ng pagbagsak. Kaya nga pinulbos niya ang Serene Shores Trading upang walang makapag-udyok ng himagsikan habang siya ay nakikipagdigma. Ngunit sa bandang huli, tinig ng katiyakan ang bumulwak mula kay Zufan. Hindi ang mga hukbo ng gitnang rehiyon ang tunay na dapat katakutan. Ang puso ng imperyo ay si Bai Liutian. Kapag siya'y bumagsak, ang mismong Sword Kings ay maghihimagsikan, ang dayuhan ay lalaya, at ang imperyo ay guguhong kusa. At para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon, sulit ang lahat, kahit kapalit pa nito ang dugo ng milyon. Lahat ay napako ang tingin, nanginginig ngunit ginigising ng kanyang mga salita. Tama kung ito ang kahulugan ng kapayapaan at kinabukasan, baka nga't sulit ang lahat.
Ngunit gaya ng lagi, mariing umangal si Murong Xue, demonyo. Para sa iyo, walang halaga ang buhay. Ginagawa mong piyesa ang milyon-milyon para lamang sa isang tagumpay. Ngumiti si Zufan, malamig na malamig, ako ang pinon, at ang tanging nakikita ko ay mga yaman at gamit sa larangan ng digmaan. Ang lahat ay para sa iisang bagay, ang pagbasag sa huling galaw ni Baili Jingwei. Utos. Sa hangganan ng hilagang lupain at gitnang rehiyon, naroon ang mga hukbo mula sa 3 panig na lupain, bawat isa'y nakatalaga sa kani-kanyang pwesto, habang naghihintay ng susunod na kautusan. Ang mga dalubhasang mandirigma mula sa kanluran, sa ilalim ng pamumuno ng Alyansang Luo, ay naroon din, balisa at hindi mapakali, tila hinihintay ang isang radikal na utos na magpapakilos muli sa kanila. Sa ihip ng malamig na hilagang hangin, biglang dumagundong ang isang sigaw. Bumaba mula sa kalangitan ang mga sundalo sa harap ng bawat pangkat, sumisigaw ng buong lakas. Hush! Sa tolda ng pamunuan, hindi na mapakali sina Luo Yunhai at iba pang general ng kanluraning lupain. May panibagong utos na naman. Ano kaya ang plano ni kapatid Zuo sa ganitong desperadong sitwasyon? Isang general ang sumagot, puno ng bigat ang tinig, 3 lupain na ang nawala sa atin at wala ng atrasan. Kung lahat ng nangyari ay ayon sa plano ni Steward Zuo, ang 3 kautusan ay tiyak na ukol sa paglaban. Hinaplos ni Zhuge Changfeng ang kanyang balbas, seryoso ang mukha ngunit kumikislap ang mga mata sa pag-asa. Ang tanong, gaano na naman kabaliw at kagila-gilalas ang plano niya ngayon? Ha ha ha! Sabi ka kung masaksihan muli ang pagkilos ni Steward Zuo. Tumango ang iba, nanginginig ang kilay sa pananabik. Hush! Isang sundalo ang bumaba sa kampo ng pamilyang Luo, yumukod at malakas na nag-ulat. Dakilang marshal ng alyansa, Ginoong Zuo, nag-utos na kalahati ng mga mandirigma ng alyansang Luo ay dapat tumigil at ipagtanggol ang hangganan ng hilagang lupain. Iniabot niya ang isang jade slip, bagay na tanging mula lamang sa Sea Bright Sect nagmumula. Iyon lang ba? Naguluhan si Luo Yunhai. Kapatid Zuo, ipinadala niya kami dito para lang bantayan ang hilaga. Umiling si Leng Wuchang, hawak ang baba na puno ng alinlangan. Kung iyon lamang, walang saysay ang lahat ng paghahanda. Mas mabuti pang nagkubli na lang tayo sa matibay na depensa at tahimik na naghintay ng kamatayan. Hindi ito ang estilo ni Steward Zuo. Ngumiti ang sundalo, nakayukod, puno ng pamilyang Luo, ang kautusang ito ay para lamang sa inyo. Ang ibang puwersa ay may kanya-kanyang gawain. Nagulat ang lahat. Ano ang mga utos para sa kanila? Humigop ng hangin ang sundalo, mabigat ang tinig habang ibinabalita, iniutos ng dakilang marshal na ang hukbo mula sa timog at silangan, kasama ang natitirang kalahati ng kanlurang puwersa, ay magmartsa patungong Sea Bright Sect. Ang inyong layunin, patayin si Invincible Sword Baili Yuchan sa anumang halaga. Ano? Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Nabitiwan pa ng mga pinuno ng Luo ang kanilang mga panga, kagaya ng nangyari sa matatanda ng sekta nang una nilang marinig ang bagay na iyon. Sa iba pang kampo, kasabay ding ipinalabas ang parehong kautusan, at ang mga sigaw ng pagkagulat ay dumagundong sa buong hangganan. Ang 3 kautusan ng dakilang marshal ay lubos na kabaliwan. Lahat ng puwersa ay dapat ilaan para pabagsakin ang pinakamalakas na halimaw ng 5 lupain, ang Invincible Sword. Natulala sina Zhuge Changfeng, Leng Wuchang, at Yuming hanggang sa unti-unti silang natawa sa pagkaunawa. Ngayon ko naintindihan. Si Steward Zuo ay isang henyo. Ha ha ha. Habang sila'y tumatawa, ang iba na may nananatiling tila estatwa, nakatingin sa kanila na wari hindi makaintindi. Bakit sila natutuwa? Anong nangyayari? Ngunit habang pinagmamasdan sila, baka sa kanilang tawa ang hindi lamang kagalakan, kundi pati ang pait, dahil sa kislap ng luha sa kanilang mga mata. Steward Zhuge, nag-aalalang sambit ni Luo Yunhai. Itinaas ni Zhuge Changfeng ang kamay, pinatigil ang lahat, at unti-unting tumigil sa pagtawa ang 3, hanggang sa lumungkot ang kanilang mga mukha. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit si Steward Zuo ay nananatiling ganoon pa rin. Hindi namin siya kayang higitan. Ganon na eh. Naguguluhan si Luo Yunhai. Ano bang ibig niyong sabihin? Nagbigay galang si Zhuge Changfeng sa kabumuntong hininga. Puno ng pamilyang Luo, alam niyong minsan na kaming natalo kay Steward Zuo. Kaya't sa mga nakaraang taon, pinili naming maglingkod sa inyo habang lihim na tinatangkaring makipagsabayan sa kanya. Akala namin kaya rin naming gawin ang mga nagawa niya noon.
Ngunit ngayong araw na ito, kailangan naming tanggapin ang katotohanan, kailanman ay hindi namin matutularan ang isang bagay na taglay ni Stewart Zhou. Ano yon? Tanong ni Luo Yunhai. Sabay-sabay na sumagot ang tatlo, ang paghahangad. Nagpatuloy si Zhu Changfeng, mabigat ang loob. Puno, ano sa tingin mo ang isang pulubing inaapi sa lansangan? Tila naguluhan si Luo Yunhai, ngunit sinagot pa rin, inaapi siya dahil sa kanyang kalagayan. Kung makaangat siya, hindi na siya aapihin. Ngumiti si Zhu Changfeng, may halong pait. Tama. Kayang bawasan ng yaman ang pang-aapi. Ngunit paano kung isang mangangalakal naman ang alipustahin ng isang makapangyarihang opisyal? Lalong naguluhan si Luo Yunhai, ngunit sumagot, kung ganoon, kailangan niyang humanap ng mas makapangyarihang tagapagtanggol. Tumpak. Sa paggamit ng sariling yaman kapalit ng mas malalaking yaman, paunti-unting angat. Iyan ang ginawa namin nitong mga taon. Napailing si Zhu Changfeng, mabigat ang tinig, mula sa pagiging pulubi, naging mangangalakal kami. Mula sa pagkaapi, nakapasok sa serbisyo. Ngunit sa bawat hakbang ng pag-angat, lagi pa rin kaming sinusupil. Iyan ang kapalaran naming tatlo. Ngunit si Stewart Zhou, iba siya. Sa loob lamang ng 10 taon, nagawang pabagsakin ng pamilyang Luo ang lahat ng iba pang pamilya at hawakan ang kapangyarihan sa buong Tianyu. Isang bagay na hindi namin kailanman makakamtan. Nayanig ang puso ni Luo Yunhai. Ano ang kaibahan? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zhu Changfeng. Puno, paano ba kailanman hindi aapihin ang isang pulubi? Hindi nakasagot si Luo Yunhai, kaya't sumigaw si Zhu Changfeng sa pamamagitan ng pagtindig sa itaas ng lahat. Dapat maging emperador ang pulubi upang hindi na muling apihin. Nagulat si Luo Yunhai. Paanong mangyayari yon? Isang alamat lamang. Ngunit hindi ba't ang alyansang Luo ngayon ay isang alamat din para sa dating pamilyang Luo? Napaisip si Luo Yunhai at unti-unting naging seryoso ang mukha. Iyan ang kaibahan ni Stewart Zhou, ang kanyang paghahangad ay higit sa sinuman. Idinagdag ni Leng Wuchang, nakapatong ang kamay sa balikat ni Luo Yunhai, ngayon lang namin tunay na naunawaan. Ang aming pananaw ay makitid, ang aming hangarin mahina. Ngunit si Stewart Zhou, mulat sa pool ay nakatuon na ang kanyang paningin sa Invincible Sword, ang mismong puso ng Imperyong Sword Star. Habang tayo'y nag-aatubili dahil sa takot sa presyo, siya na may walang pag-aalinlangan. Sinunog niya ang lahat ng tulay, iniwan ang mga lupain, upang harapin ang ugat ng lahat. Sino ba sa atin ang may lakas ng loob na isugal ang lahat ng buhay laban sa isa? Tanging siya lamang. Tumango si Luo Yunhai, nagbalik tanaw. Naalala ko pa noong 4 lang kami sa pamilyang Luo, nakatira sa Veiled Dragon Pavilion. Lumabas noon si kapatid Zhuo at idineklarang itataas niya ang pamilyang Luo sa rurok. Wala ni isa sa amin ang naniwala ngunit ngayon, hehehe si kapatid Zhuo ay isang taong nakikita lamang ang tuktok. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Siya ang unang steward ng pamilyang Luo, ang aming tagapag-alaga. Sabay-sabay na tumango ang tatlo. At kaya't ipinahinto niya tayo rito. Upang protektahan tayo, sagot ni Leng Wuchang, nakayuko. Mas madaling kalabanin sina Baili Jingwei at ang hukbo ng Dragon Cleaving Sword King, kaysa makipagdigma sa isang halimaw na gaya ng Invincible Sword. Napatawa ng may paggalang ang sundalo. Tunay ngang napakagaan ng iniatang sa inyo mayong pagkakataon. Samantalang ang iba tiyak na nalulunod na sa panghihinayang at desperasyon, sapagkat sila ang ipinadala upang tugisin ang Invincible Sword. At kasabay nito, umalinggaw sa kalangitan ang mga hiyaw ng dalamhati, at ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay bumaha sa buong lupain. Anong nangyayari? Bakit biglang may kaguluhan sa kampo ng kalaban? Ang tatlong hukbo ng mga lupain ay nagdadalamhati na parang nasa sariling libing, matapos marinig na ipadadala sila upang harapin ang halimaw na si Invincible Sword. Ang makapal na ulap ng pangamba at dalamhati ay umabot pa hanggang sa kampo ng hukbo ng gitnang lupain. Si Baili Jingwei na may nakangising aso, tiwalang-tiwala na natalo na niya ang estratehiyang walang lungsod ni Zhu Fan at nakuha ang tatlong lupain ng walang pagkalugi. Tiyak na ngayon nalulugmok siya sa pagkatalo at pinapagalitan ng lahat ng mga pinuno. Ngunit nang sumabog ang malawak na hiyaw ng dalamhati, siya mismo'y napatigil. Isang espiya ang biglang sumugod sa tolda, punong ministro, may kakaibang nangyayari, biglang dumami ng husto ang hukbo sa hilagang lupa. Ang kanilang mga alulong ay umaalingaw na parang umaabot sa libo-libong milya.
Sa aking nasaksihan, 3 ulit na mas marami na sila kaysa dati. 3 ulit? Impossible. Saan kinuha ng hilaga ang ganoong karaming tao? Sandaling naguluhan si Bailey Jingwei bago mumisi ng may panlilibak. Maliwanag. Dahil sumablay ang estratehiya ng walang lungsod, napilitan ang mga lupain na magtipon sa hilaga. Mga duwag lamang sila na tumakas, kaya't bumagsak ang kanilang loob. Siyempre, iyak sila. Ipahayag na itaas ang depensa. Kapag umatake ang asong napasubo, sasalubungin natin. Masusunod, punong ministro. Pagkaalis ng tao, nakangiting nagpatuloy si Bailey Jingwei. Nakahuni pa siya ng awitin at halos nagsayaw sa tuwa. Hush! Dumating si Dan Qingshen at natigilan. Punong ministro, ano ang ikinagagalak niyo? Hahaha, tamang-tama ang iyong pagdating, Dragon Cleaving Sword King. Balitang magtatapos ang digmaan laban sa 4 na lupain sa loob ng 3 buwan. Pagbalik natin sa korte, ako mismo ang magbibigay ng magandang rekomendasyon sa iyo sa harap ng patriarka. Lagi mong nais na pamunuan ang iyong paraiso, hindi ba? Pagkatapos ng pagkakaisa, ibibigay sa iyo ang lupain iyon. Lubos akong nagpapasalamat, punong ministro, hahaha. Tumango si Dan Qingshen, ngunit sa loob-loob niya ay lalong lumalim ang pangamba. Tinakpan niya iyon ng ngiti, punong ministro, hindi ba't 1 taon ang tinuran mong panahon? Bakit ngayoy biglang pinaikli? Umupo si Bailey Jingwei ng may buong pagmamalaki. Dapat tayong magpasalamat sa dati kong kalaban, si Zhu Fan, at sa kanyang walang lungsod na estratehiya. Nang mabunyag iyon, kusa niyang ibinigay ang 3 lupain. At ngayoy dumagsa ang aktibidad sa hanggahan ng hilaga, mga puwersa ng ibang lupain na nagsipaglipat dito. Ibig sabihin, bukas na bukas ang mga lupain para lamunin. Sa loob ng 1 linggo, dudurugin natin ang kanilang mga teleportation array, at ang lahat ng lupain ay mapapasa atin. Pagkaraan ng kalahating buwan, 3 hukbo ang magsasama-sama at wawasak sa hilagang lupa. Wala na siyang matatakbuhan. Ngunit kung nagkaisa na ang 4 na lupain, lalong titibay ang hanggahan ng hilaga. Hindi magiging madali ang pagwasak dito, sagot ni Dan Qingshen habang humigop ng tsaa, halatang hindi natuwa. Ngumisi si Bailey Jingwei, Dragon Cleaving Sword King, nalimutan mo na ba? Naroon ang pangkat ng patriarka, nagbabantay sa tamang sandali upang umatake. Kapag sabay ang pagkilos mula loob at labas, titibay pa ba ang hilaga? Ngayon ay 9 na araw na. Bukas, sa 10, gagalaw ang patriarka. Tingnan natin kung gaano sila katagal mananatili. Nanginginig ang kilay ni Dan Qingshen sa tuwang-tuwa nitong tinig, ngunit tinakpan niya ng katahimikan at tuloy lang sa pag-inom. Si Bailey Jingwei na may humagikhik, ang pinakamasahol na makasalanan ng mga lupain, kinamumuhian ng milyon, si Zhu Fan, si Gui Yifan. Sisiguraduhin kong itatayo ang kanyang bantayog sa bawat lupain ating masasakop. Hahaha ni. Ulat! Biglang pumasok ang isang sundalo at lumuhod. Punong ministro, may dumating na jade slip mula sa kampo ng kalaban. Pakiusap, tingnan niyo. Kinuha ni Bailey Jingwei at natawa. Hindi man lang siya nag-aalala kung madiskubre. Lagi na lamang nagpapadala ng jade slip. Pero sa malinaw na kalagayan ngayon, kahit ano pa'y wala ng saysay. Punong ministro, napangiwi ang sundalo. Lihim ang mensahe. May selyo. Hindi namin mabuksan. Napatigil si Bailey Jingwei, napakunot noo. Direkta para sa akin. Lihim. Sa kabila ng malinaw na sitwasyon. May paraan pa ba siya upang baligtarin ang lahat? Bigay mo sa akin. Pag-abot ng jade slip, bumuntong hininga si Dan Qingshen. Ang espiya mo ba sa hilaga? Mahirap para sa patriarka na wasakin ang Sea Bright Sect, kaya kumuha ako ng ingat. Hindi pa niya nakuha ang Heaven Sealing Sword, ngunit napatunayang kapaki-pakinabang ng ibalita niyang si Gui Yifan mismo ang Grand Marshal ng 4 na lupain. Hindi na idinenay ni Bailey Jingwei. Binuksan niya ang jade slip, ngunit sana'y hindi na niya nalaman sapagkat ang nilalaman ay nagpaigting ng kanyang pagkabigla. Nabitiwan niya ito at nabasag sa sahig. Napatigil si Dan Qingshen, nasilayan ang Prime Minister na kilala sa liksi at talino, ngayoy nawalan ng timpi. Punong ministro, maayos lang ba kayo? Zhu Fan, napakawalang awa mo. Nagtagal bago siya nakabawi. Ngunit ang kanyang mukha'y napilipit, ang mga kuko'y bumaon sa palad hanggang dumugo. Alam ko na't hindi dapat siya pinabuhay pa.
Sa kanyang pamumuno sa apat na lupain, lalo siyang naging nakakatakot. Nahuli niya pa ang aking pinakakinatatakutan at ginawang sandata laban sa akin. Malupit, tuso, walang away. Hindi na niya maipagpatuloy sa tindi ng galit. Mga bantay. Thump. Dumating ang isang kawal at lumuhod. Punong ministro, anong utos? Umatake. Ngayon din, sigaw ni Bailey Jingwei. Ipag-utos sa lahat ng hukbo na salakayin ang hanggahan ng hilaga at butasin ito. Ha? Wag mo akong tanungin pa. Ngunit, punong ministro, di ba't iniutos ninyong magtayo ng depensa? Kasalukuyan pa lamang. Pak! Isang sampal ang dumapo sa kanya. Kailan ko sinabi yon? Ang utos ko'y umatake. Ilunsad ang lahat ng hukbo at bigyan ako ng daan. Yes, punong ministro, nanginginig ang kawal at agad tumakbo. Naglakad-lakad si Bailey Jingwei sa loob ng tolda na parang nawala ng bait, nanginginig at pawis na pawis. Ika-9 na araw na ngayon. Bukas kikilos ang patriarka. Kapag siya'y lumitaw, magiging puntirya siya ng daan-daang milyong kalaban. Kung may mangyari sa kanya. Zufan, hayop ka. Isumpa ka sa impyerno. Sabihin sa 3 hukbo na bumalik agad sa hilaga, sigaw niya sa isang sundalo. Mabilis na tumango ito at tumakbo palayo. Si Bailey Jingwei na may hindi mapakali, pawis na pawis. 3 araw silang nagmartsa, 3 araw din bago makabalik. At 3 araw pa para magamit ang mga teleportation array. 6 na araw. Kakayanin ba ng patriarka ang walang humpay na alon ng kaaway sa ganoon katagal? Zufan, pahirap ka ng daigdig. Nangatal siya sa galit. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Dan Qingshen bago ngumiti ng pilit. Punong ministro, may nangyari ba? O wala. Pilit siyang nagpakalma, itinago ang lahat ng galit sa ngiti. Hindi dapat malaman ng mga banyagang Sword King na ang patriarka ang tinutumbok ni Zufan. Mas lalo lamang lalala ang sitwasyon. Si Zufan tunay na halimaw sa pag-isip. Nakulong niya ako nang wala man lang paglaban. Mabuti na lamang at may espiya ako roon, kundi. Nanginginig ang puso ni Bailey Jingwei habang isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod. Isang halimaw siya. Ulat! Napatigil si Bailey Jingwei sa bigat ng salitang iyon at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Mabilis na pumasok ang isang sundalo dala ang isang jade slip. Ano na naman? Kumibot ang mukha ni Bailey Jingwei, parang maluluha na sa sobrang pagkabalisa. Natatakot siyang baka nga may mas masahol pang mangyari kaysa sa dinaranas nila ngayon. Punong ministro, pawis na pawis ang sundalo, walang kaalam-alam sa kaba ng kanyang pinuno, ang kabiserang imperial ay humihingi ng agarang saklolo. Mahigpit na ipinapakiusap ng kanyang kamahalan ang pagpapadala ng hukbo. Sa 3,820 lungsod, 565 na ang bumagsak. At lalong lumalawak ang himagsikan. Hindi na mapigilan ng mga pinuno ng lungsod ang pag-agos ng kaguluhan. Ganito na kabigat. Nayanig si Bailey Jingwei. Ibig bang sabihin, hindi lang maliit na gulo ito kundi isang ganap na pag-aaklas. Pero sino ang may kakayahang magpasimula nito sa gitnang teritoryo? Hintay. Serene Shores Trading Be. Kumibot ang mukha niya saka nagalit sa matinding galit. Mga lintik na mga ngalakal. Matapos kong lipulin ang kanilang punong himpilan at bigla silang naglaho, inisip kong nagkawatak-watak sila na parang langaw. Ngunit naghihintay lang pala sila sa pagkakataong talikuran ko ang aking likuran. Sundalo, ipatawag si Winesword Immortal at pamunuan niya ang kanyang mga tauhan upang supilin ang pag-aalsa. Punong ministro, sumabat si Dan Qingshen, malayo na si Winesword Immortal sa hilagang teritoryo at 3 araw pa ang aabutin bago makabalik. Bukod pa roon, napansin niyang may kakaiba sa sitwasyon, kaya nagpatuloy, kayo mismo ang nag-utos na lumipat sila patungong hilaga. Ngunit wala ng oras ang kabisera. Ang nararapat ay hatiin ang ating hukbo upang mapatay ang apoy. Bantay, ihinto ang pagsugod. Babalik tayo upang iligtas ang imperyo. Ngunit hindi pa siya natatapos ay pinutol siya ni Bailey Jingwei, nanginginig at halos pasigaw, hintay. Hindi tayo pwedeng umatras, sumugod kayo. Kailangan nating sumugod. Punong ministro, mariing saad ni Dan Qingshen, isang ganap na paghihimagsik na ang bumabalot. Kailangan nating tumulong bago tuluyang bumagsak ang imperyo. Nagpatuloy siya, sinusubukang kumbinsihin si Jingwei,
kahit hatiin natin ang ating puwersa, makakayanan nating magtagal ng ilang linggo sa ating depensa. Sapat na yon upang supilin ang himagsikan at makabalik. Huwag kalimutan, darating na rin ang 3 pang hukbo makalipas ang 6 na araw. Kakayanin natin. Pero kayong lahat maaaring makatiis, ang Patriarch naman baka hindi na maipagtanggol ang kanyang ulo. Ang bawat saglit ay katumbas ng kanyang buhay, at kapag nawala siya, guguho ang buong imperyo. Ang mahalaga ay manatiling buhay ang Patriarch. Lahat ng bagay ay muling mababawi kahit masunog ang imperyo, ngunit kung siya'y mamatay, wala ng pag-asa. Zufan, hayop ka! Nangatal si Baili Jingwei, halos kagatin ang sariling ngipin. Lahat ba ito'y bahagi ng kanyang plano? Hindi pala iyon taktikang empty city kundi isang pain upang ilayo ang 3 hukbo sa mga teleportation array at hindi makapagbigay ng agarang saklolo, binibigyan siya ng 6 na araw ng kapayapaan. At ngayon pa, nagbunga ng kaguluhan sa imperyo, kaya napapalibutan ako sa lahat ng panig. Sa 6 na araw, kaya kong supilin ang himagsikan, ngunit hindi maililigtas ang Patriarch na magresulta rin sa pagbagsak ng imperyo. Kung pipiliin ko namang iligtas siya, hindi ko mababasag ang depensa ng kaaway sa loob lamang ng 6 na araw habang nasusunog ang kabisera. At baka tuluyang maputol ng revolusyon ang ating mga karagdagang puwersa. Sa alinmang paraan, talo na bago pa magsimula ang laro. Durog na ako. Parang nawala ng lakas si Baili Jingwei at bumulagta sa kanyang upuan, wala nang sigla ang mga mata. Punong ministro, anong nangyayari? Nagmamadaling inalalayan siya ni Dan Qingshen. Tila wala ng pag-asa ang tinig ni Jingwei, nilaro niya ako mula sa simula. Ang buong laban ay wala na sa aking kamay. Hindi ko inakalang ang pinakamalakas kong bentahe ang mismong magiging aking kapahamakan dahil sa kanyang tusong pagplano. Zufan! At doon, napahagulhol siya, puno ng pagtanggi at panghihinayang. Achoo! Napahatsing si Zufan sa main hall ng Sea Bright Sect at agad na nangatal. Umiti si Ling Yuntian, Sir Zuo, nagkasakit ba kayo? Simula kailan ba nagkakatrangkaso ang isang kultibador? Umikot ang mga mata ni Zufan. Nag-init ang tainga ko. Malamang, minumura ako ng punyeterong Baili Jingwei. Humph! Natawa ang iba, at si Murong Li ay nagbigay puri, tanging si Sir Zuo lang ang makakatawag ng punyeta sa isang henyo tulad ni Baili Jingwei. Kamangha-mangha at kapuri-puri ang plano ninyo. May mga ulat mula sa harapan, nawala ng bait si Baili Jingwei at iniutos ang isang marahas na pagsalakay. Siguro natuklasan na niya ang inyong pakana at tuluyang nabaliw, ha. Gumagalaw na siya. Napatigil si Zufan, saka ngumiti ng malalim, naiintindihan ko na. Ano ang ibig mong sabihin? Naiintindihan kong may espiya sa inyo. Tumitig si Zufan sa kanila ng malalim. Nagulat silang lahat. Paanong masasabing niyo yon? Sa unang 2 bitag ko, nahulog siya ayon sa aking inaasahan. Ngunit sa ikatlo, napakabilis niyang nakaamoy. Hindi iyon hula, tiyak na siya'y may alam. Paano? May nagsabi sa kanya. Kaya't ngayon, desperado siyang sumugod. Napalunok ang lahat, sabay-sabay na nagtinginan, puno ng pagdududa. Ngumiti lamang si Zufan, walang bahid ng kaba. Hindi na mahalaga. Ang mga palihim na operasyon ay tungkol sa laro ng isipan, mga patibong na tinatakasan sa oras na mabunyag. Ang plano ko'y hindi maaapektuhan kahit malaman nila. Nahuli ko na ang 3 hukbo sa iba't ibang lupain at hindi sila basta-basta makakabalik. Kahit sumugod siya sa hilaga, kulang pa rin siya upang makabasag ng depensa. Ang panahong ito ang magdadala sa atin ng tagumpay. Sir Zuo, inaasahan niyo na may traitor sa aming hanay, tanong ni Ling Yuntian. Tumango si Zufan. Malakas ang hadlang ng Sea Bright Sect at sigurado akong alam na ni Baili Jingwei iyon mula pa noon. Sa digmaan, laging may mga espiya. Kaya't hindi ko sinabi ng detalyado ang mga utos ko. Ngayon, kahit malaman nila, huli na. Naipit na siya sa aking patibong. Ha. Diyos ka, Sir Zuo. Namangha ang lahat, nakatingala sa kanyang kakayahan. Tanging si Murong Xue ang nanatiling malamig ang mukha, nakatingin ng masama. Kahit kinasusuklaman ko siya, kailangan kong kilalanin ang kanyang husay. Ngunit isa siyang halimaw, isang jablong archon na walang kabusugan sa pagkawasak at dugo. Kapag natapos ang digmaan, kailangan siyang alisin. Anong uri ng tao ang handang isugal ang 100 milyong buhay para lamang sa tagumpay?
Napansin ni Zufan ang paglubog ng araw at mumiti, mga kasama, 6 na araw lang ang palugit upang tugisin si Invincible Sword. Kapag lumampas pa, buo na ang hukbo ni Bailey Jingwei at maaaring mangyari ang lahat. Sa loob ng 6 na araw, dapat nating patayin si Invincible Sword. Naging seryoso ang lahat sabay tango. Lumapit si Shangguan Fixyong, hawak ang kanyang pinakamamahal na espada. Zufan, noong una ay hindi mo ito napakawalan dahil bilanggo ka noon at ginamit mo pa itong pambala. Ngayon, ikaw na ang aming Grand Marshal, isa na sa amin. Matagal ko nang hinahangad na harapin si Invincible Sword, ngunit hindi ko magagawa iyon nang wala ang Soaring Sword. Siyempre. Nagningning ang kanang mata ni Zufan, 2 gintong bilog ang kumislap sa nakaputing espada. Divine Eye of the Void, 2 antas, Void Annihilation. Bam! Umuga ang espada, nagliwanag ng pula, at biglang lumipad na parang muling nabuhay. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ganun lang. Nabuksan ang Soaring Sword ng ganoon kadali. Hindi ba't nilustay namin ang 1 buong taon para lamang doon? Napatitig silang lahat kay Zufan, puno ng pagkabigla at paghanga. Isang himala ang taong ito, hindi lamang isang tusong utak, kundi isang kababalaghan. Nakangiti si Shangguan Fixyong habang sinasalo ang banal na espada. Maraming salamat sa napakalaking tulong. Wala yon, hahaha, walang pakundangan si Zufan. Ngunit agad ding naningkit ang mga mata ni Shangguan Fixyong. Ano pang pasasalamat? Tungkulin mo talaga iyon. Bahagi iyon ng unang kasunduan natin. Ngumisi lang si Zufan. Pumasok si Ling Yuntian upang pakalmahin ang sitwasyon. Mali ka roon, clan head. Ang ipinangako lamang ni Sir Zuo ay ibabalik ang espada, hindi kung anong kalagayan. Ngayon, siya mismo ang nagbukas nito. Kaya't paano mo pa masasabi yon? Ngayon, hawak mo na muli ang iyong Soaring Sword, kaya ipagpatuloy mo na. Itinabi ni Ling Yuntian si Shangguan Fixyong, saka ngumiti kay Zufan. Sir Zuo, ayos na ang usapin ng Soaring Sword. Ngayon naman, tungkol sa hahaha. Hahaha, kailan babalik ang iyong bantay dala nito? Ngumisi si Zufan, puno ng tusong pahiwatig. Oh, siya. Makikita niyo siya kapag hinarap na ninyo si Bailey Yutian. Ano, sabay-sabay silang napasinghap. Naging masama ang ngiti ni Zufan. Hindi ba't sinabi na niya kung sino siya? Siya ang Frigid Rain Sword King. At syempre, dadalhin niya ang Heaven Sealing Sword kay Bailey Yutian. Kapag nagkaharap kayo, doon niyo siya makikita. Anong ibig mong sabihin? Nanlamig ang kanilang mga puso sa nakapanginilabot na balitang iyon. Sir Zuo, nakikipagsanib ba siya kay Bailey Yutian? Nagtinginan ang lahat kay Zufan na parabang tumubo siya ng isa pang ulo. Pinakamalakas ang naging tama kay Murong Xue na agad na sumiklab ang galit. Kita nyo? Alam ko na. Hindi siya mapagkakatiwalaan pero ipinilit nyo pa ring umasa sa kanya. Ginamit lang niya ang Heaven Sealing Sword para lokohin tayong lahat at ngayong huli ay sasabihin niyang nasa kamay pala ito ng Invincible Sword. Niloloko niya lang tayo mulat sa pool. Ngumisi si Zufan. Nagalit at nag-alinlangan ang mga lalaki. Pinilit ni Ling Yuntian na makapagpigil at nagsalita ng may paggalang, Ginoo Zuo, nangako po kayo na ibabalik niyo sa amin ang Heaven Sealing Sword, kaya bakit di? Oo, nangako ako at ibabalik ko. Pumunta kayo kay Invincible Sword at hingin niyo sa kanya. Maluhaluha na si Ling Yuntian. Hindi ba't paglalaro lang yan sa salita, Ginoo Zuo? Siya mismo ang lumabas mula roon para kunin yon, at ngayong nasa kanya na, sa tingin niyo ba'y isa siyang hangal na basta na lang ibabalik yon? Hehehe, hindi ka rin nalalayo sa katotohanan. Tumaas ang kilay ni Zufan kasabay ng kanyang nakasisindak ng ngiti. Nagtataka ang iba. Lumapit siya kay Ling Yuntian at itinuro ang tainga nito na tila may ibubulong. Hindi mo ba sinabi na dumating siya para sa Heaven Sealing Sword? Kapag hinarap niyo siya, sabihin mong hindi naman talaga siya ang kumuha nito. Nagkunwari si Zufan na ibinubunyag ang pinakamalaking lihim, ngumingiti ng may buong kumpiyansa. Napakunot ang noo ni Ling Yuntian, puno ng alinlangan. Iyon lang. Hindi ka naniniwala. Kailan ba pumalpak ang plano ko? Ngumiti si Zufan ng mayabang, parang binibilang ang lahat ng kanyang tagumpay. Nang hindi manakaw ni Bailey Yuyu ang espada at hindi niya malampasan ang hadlang, ako ang nag-isip ng paraan para magtagumpay siya.
Nang lusubin ng mga hukbo ni Baili Jingwei ang 4 na dako at halos mawalan kayo ng pag-asa, ako ang pumigil sa kanila. At ngayong ang buong mundo ay nagugulo dahil sa paghahanap kay Baili Yutian, plano ko rin yon, hindi ba? May pumalpak ba sa alinman doon? At duda ka pa rin sa akin? Nag-isip si Lin Yuntian sa katumango. Tama, Ginozo. Sa lahat ng bagay ay pinatunayan nyo ang inyong karunungan at walang kapantay na tabumpay. Mapalad kami at nasa panig namin kayo, kung hindi, baka nagwakas na agad ang aming lahat. Kung gayon, kapag hinarap namin bukas si Invincible Sword, susundin namin ang inyong payo. Naway maging kasing bisa ito ng mga naunang plano ninyo. Siyempre't gagana yon. Sige na, umalis na kayo. Kapag nabawi ninyo ang Heaven Sealing Sword, 3 na ang sandata ninyo laban sa kanya. Itinaboy sila ni Zufan at sumigaw. Hindi na kailangang ulitin pa ang plano. Lumakad kayo't sungkitin ang tagumpay. At kung may mangyari, narito ako sa likuran para ituwid ang lahat. Nagbigay galang at yumukod ang lahat bago umalis. Kung ganoon, kami aalis na. Lubos kaming nagpapasalamat na kayo ang nagbabantay sa digmaan. Naiwan si Zufan sa maluwang na bulwagan kasama si Chu Qingcheng, si Qiao at si Murong Xu. Bakit nandito ka pa? Nakatingin si Zufan nang may pagtataka. Tahimik na ngayon at umalis na rin ang iba. Hindi ba't dapat ganoon din ang gawin mo? Babantayan kita. Babantayan? Tinapunan siya ni Murong Xu ng malamig na titig. Isa kang tusong tao, traidor. Isang saglit kasama ka ng Invincible Sword, tapos ngayon, nagbibigay ka ng payo sa amin. Walang kahit anong mapagkakatiwalaan sa'yo. Hinding-hindi kita hahayaang mawala sa aking paningin para mapigilan kitang magdala ng kapahamakan sa buong mundo. Umupo si Murong Xu sa isang silya at hindi na kumilos. Pero ang kanyang titig ay laging nakatutok kay Zufan, sapat para makainis ang presensya niya. Huwag kang kikilos ng masama, nakamasid ako. Sek, napakaabala naman nito. Ngumisi si Zufan at lumapit kay Chu Qingcheng. Kung nais ni Binibining Murong na manatili, hindi ko pipigilan. Pero ako at ang aking asawa'y matagal nang hindi nagkakasama. At nitong mga nakaraang araw na abala pa kami dahil sa mga walang kwentang bagay, kaya't lalong tumitindi ang pananabik ko. Maaaring may gawin kaming hindi kaaya-aya para sa harap ng iba. Siyempre, malugod kang mananatili rito upang matuto o baka gusto mong sumali mismo para sa mas praktikal na pagtuturo, hahaha. Nakakainsulto ka. Namula ng todo si Murong Xu, galit at nanginginig. Nakatingin siya ng masama kay Zufan ngunit wala nang naibulalas. Sa huli padabog siyang lumabas. Humph! Lahat ng lalaki, bulok ang puso. Mag-ingat ka at baka maisama mo pa ang kapatid mo sa sinasabi mo. Pero seryoso, ayaw mo ba ng maagang pagsasanay? Malaki ang pakinabang niyan sa hinaharap. Lumayas ka! Walang hiya si Zufan, umaalingaw pa ang tinig niya sa bulwagan, dahilan para mas lumakas ang sigaw ni Murong Xu. Natawa si Zufan, pagkatapos ay lumapit kay Chu Qingcheng na nakatitig lamang ng walang emosyon. Mabigat ang tinig niya. Qiao, tawagin mo si Wu Qingqiu, Shui Ruohua, at ang iba pa. Huwag mong ipaalam kahit kanino. Opo, ama, sagot ni Qiao na seryoso, saka agad na lumisan. Ngunit hindi pa rin sumusuko si Murong Xu na nag-aabang sa labas ng main hall. Napansin niyang lumabas si Qiao at bigla siyang kinabahan. Totoo pala ang biro ni Zufan kanina. Hayop ka, pervert. May asawa ka na pero humph, walang hiya ka talaga. Nagdabog siya at tuluyan ng umalis. Samantala, sa loob ng bulwagan, nag-iisa na sina Zufan at Chu Qingcheng. Pinagmamasdan niya ang maamong mukha ng babae, ang buhok nitong kulay puti, at ang lungkot na tila hawig sa kirot na iniwan ni Ning-er. Dumilim ang mga mata ni Zufan habang inilabas ang isang suklay at marahang itinama iyon sa mahahabang buhok ni Qingcheng. Qingcheng, mag-asawa man tayo, kailanman ay hindi pa ako naging tapat sa'yo. Namasa ang mga mata ni Zufan. Hindi ako taga rito. Ang totoo, hindi ko dapat naririto. Ako'y isang demonic emperor, pasan ang mabibigat na kasalanan, dinadala ang gulot kapahamakan saan man ako magpunta. Marahil itinakda ng langit ito, nagdusa si Ning-er, at ngayoy ikaw naman. Alam kong darating ang kirot, kaya gusto kong lumayo sa'yo, pero bakit pinili mo pa ring tahakin ang parehong landas? Haha, hindi, higit pa ang damdamin mo para sa akin, kaysa sa naging kay Ning-er noon.
At kahit nawala ang sarili niya, nanatili pa rin akong buo. Ngunit paano nagawa ng marurumi kong kamay na karapat-dapat sa pagmamahal mo? Nanginginig ang suklay sa kanyang kamay at mabigat ang tinig niya. Dalawa na ang naging buhay ko, pero kailanman ay wala pang tunay na nagnais manatili sa piling ko ng buong puso. Unay si Ning-er, ngunit wala na siyang alaala sa akin. Parang pinilas ang puso ko, pero natuwa akong hindi na siya magdusa pa. Ikalaway ikaw. Nakalimot ka rin, pero ngayoy tila hinahati ng sakit ang puso ko. Kincheng, nais kong kalimutan mo ako, pero sabay, umaasa akong lagi mo akong maaalala. Bukas, tutungo ako sa North Sea, at baka ikamatay ko yon. Hinihiling ko lamang, bago ako lumisan, alalahanin mo ako. Alam kong magdudulot iyon ng sakit, pero makasarili ako at umaasa na hindi ako naging isang panandaliang alaala lamang sa puso mo. Kincheng, ako'y. Tumigil siya sa pagsusuklay at lumuhod sa harap niya, inilapat ang ulo sa kanyang mga tuhod, nanginginig at humahagulgol. Hush! Dumaan ang malamig na simoy at umihip sa buhok ni Kincheng. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Kumilos ang puti niyang mga kamay, nanginginig habang dahan-dahang inabot ang ulo ni Zhu Fan. Brother Zhu! Nanlumo si Chu Kincheng at agad na nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Bumalik ang kamay niya sa dati nitong pwesto. Mabilis na nagayos si Zhu Fan, nagkunwaring kalmado nang dumating sina Wu Qingqiu, Yelin, Shui Ruohua at ang iba pa. Nasa likod nila si Qiao-er. Nagbigay galang si Wu Qingqiu. Brother Zhu, kayo na ngayon ang Grand Marshal ng aming mga lupain. Nais ka naming makita nitong mga araw, ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ano po ba ang dahilan at ipinatatawag ninyo kami? Tumawa si Zhu Fan. Ha ha ha! Brother Wu, ano bang Grand Marshal ang sinasabi mo? Magkakaibigan tayo rito. May maliit lang akong pabor na hihingin. Brother Wu, huwag mong kalilimutan na natalo ka sa ating pustahan sa piitan. May utang ka pa sa akin. Tumawa si Wu Qingqiu. Ha ha ha, kung iyon lang pala. Brother Zhu, nais mo na bang singilin ngayon? Walang problema, gagawin ko ang lahat para matupad ang hinihiling mo. Tumango rin ang iba, bakas ang kasabikan sa mga mata. Pinulungan ni Zhu Fan na makatayo si Chu Kincheng bago siya tumingin kay Shui Ruohua at nagsalita ng buong taimtim. Mapanganib ang hilagang lupain. Ipagkakatiwala ko si Kincheng sa inyo. Dalhin niyo siya pabalik sa kanluran. Ngayon ay umatras na ang 3 hukbo, kaya maaari niyo nang gamitin ang teleportation array para makabalik sa Double Dragon Manor. Iyon ang pinakaligtas na landas. Susundin namin ng buong puso ang utos ni kapatid Zhu, agad na tugon ni Wu Qingqiu. Ngayon ang tanong, kailan natin ito gagawin? Ngayon din kahit nasa Sea Bright Sect tayo, darating na ang digmaan at hindi na magiging ligtas dito. Hangad kong mailabas agad si Kincheng. Sige, alis tayo ngayon. Yumukod si Wu Qingqiu at ang iba pa, kapatid Zhu, mag-ingat ka. Mag-ingat din kayo. Magalang na iginawi ni Zhu Fan ang kanyang kamay habang inaalis nila si Chu Kincheng. Ngunit biglang iniunat ng dalaga ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Zhu Fan. Nanlaki ang mga mata ni Zhu Fan, umaasa, Kincheng, gising ka na ah. Ngunit ang mga mata nito'y nanatiling hungkag at sa halip ay siya lamang ang nasasalamin. Zhu Fan, iyon ay likas na pagkilos lang ni Kincheng. Kakailanganin pa ng panahon bago tuluyang bumalik ang kanyang isipan. Malungkot na buntong hininga ang ibinuga ni Shui Ruohua. Hinila niya ang kamay ni Chu Kincheng, ngunit lalo pang humigpit ang kapit ng dalaga kay Zhu Fan, ang kanyang mga kuko'y bumaon sa balat hanggang sa dumugo. Hindi alintana ni Zhu Fan ang hapdi, ang tanging laman ng kanyang paningin ay si Chu Kincheng. Mabigat ang tinig ng magsalita, Kincheng, ginagawa ko ito para sa iyong kaligtasan. Babalikan kita, ipinapangako ko. Nanginig ang katawan ni Chu Kincheng, ngunit malinaw na nakapawi ng bigat sa kanyang puso ang pangako ni Zhu Fan. Unti-unti siyang bumitaw. Mabilis na hinila ni Shui Ruohua ang kamay niya. Saka lamang nakahinga ng maluwag ang lahat, muling yumukod kay Zhu Fan, at tuluyang isinama si Chu Kincheng. Paulit-ulit pang nanumpa si Yelin na iingatan nilang buhay at ligtas si sister-in-law. Ngumiti si Zhu Fan, bahagyang gumaan ang loob. Ganap ang kanyang tiwala sa kanila, sila rin ang nag-alaga kay Chu Kincheng sa nakalipas na 5 taon. Tumingala siya at nasilayan ang pagbubukang liwayway. Handa na ang lahat, Qiao-er. Umalis na rin tayo. Saan? Sa hilagang dagat.
Matatag ang tingin ni Zufan. Amang Zuo, hindi ba't ikaw ang nangunguna sa alyansa ng apat na lupain? Paano kung may mangyaring di inaasahan habang wala ka? Tanong ni Kiawer. Bahala na sila sa buhay nila. Kumislap ang mga mata ni Zufan, kasabay ng malamig na ngiti. Kapag dalawang hukbo ang nagbanggaan, ang ikatlong panig ang tunay na nagwawagi. Magkasing lakas ang sentral na lupain at ang apat na lupain, magpapakamatay sila sa laban, pupula ang kalangitan at maglalangoy sa bangkay ang lupa, ngunit walang magwawagi. Sa pagbabalik natin mula sa hilagang dagat, babaliktad na ang mundo. Lalong lalawak ang ating kapangyarihan, at muli tayong ahon tungo sa tugatog, ha. Lumipad si Zufan patungong baybayin ng hilagang dagat, kasunod ang nakangiting si Kiawer. Sa liwanag ng bagong umaga, magkasamang nagsimula ang mag-ama sa kanilang paglalakbay. Kung tatanungin kung ano na ang saysay ng harang ng Sea Bright Sect, wala na. Sa dambuhalang kapangyarihan ng apokaliptikong kulog-apoy ni Zufan, madali lamang butasin ang depensa, lalo pat wala na roon ang Heaven Sealing Sword. Para sa isang gaya niya, iyon ay katawa-tawa lamang. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, may isa pang nilalang na higit pang nakakatawa ang tingin sa harang na iyon, isang mas nakamamatay kaysa kay Zufan. Rumble. Gumulong ang kulog, sumabog ang lilang kidlat na parang libo-libong sanga. Nabasag ang harang ng Sea Bright Sect na animoy balat ng itlog, at pumasok ang simoy dagat kasama ang kamatayan. Ang lilang kidlat ay naging libo-libong espada na nakabitin sa kalangitan, nagbabantang bumagsak sa buong sekta. Maging ang mga nasa Genesis stage ay nanghina, kumipot ang kanilang hininga at halos matuyo ang kanilang yuan ki. Ang pressure pa lamang ay sapat upang paluhurin ang buong sekta, ganito kabagsik ang lilang tabing. Lumabas ang mga pinuno ng apat na lupain, nanginginig at halos mawalan ng ulirat. Si Invincible Sword. Ngayon mismo. Namuti ang mukha ni Murong Xue nang makita ang nakabiting lilang espada. Ito ba ang tunay na lakas ng Invincible Sword? Mas nakakatakot pa kaysa sa kapangyarihan ng aking kapatid. Paano pa siya maituturing na tao? Mariing hinawakan ni Murong Li ang gintong nagliliyab na espada habang naliligo sa pawis. Hindi na siya tao. Kung tao lang siya, hindi siya magiging ganito kadakila. Tahimik na tumango ang iba, ang ilan na may umatras ng palihim. Gayong hindi pa nila nakakaharap ang matanda, nanginginig na ang kanilang mga tuhod sa takot. Boom! Nag-umapaw ang pagsabog sa lahat ng dako, kasunod ang mabangis na ihip ng hangin at mga alulong ng kamatayan. Umagos ang dugo na tila abot langit, hinalo ng lilang kidlat, at naging impyerno ang buong mundo ng mga mortal. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng bangkay sa bawat sulok ng sekta, ganap ang malagim na tanawin. Sect Leader. Dumating si Invincible Sword kasama ang 5 Sword Kings at 10 alagad. Winawasak niya ang ating depensa at pinapatay ang lahat. Hush! Dumating ang isang duguang nakatatanda, umiiyak sa takot, libo-libo na ang napatay. Sagipin niyo kami, Sect Leader. Namumutla si Ling Yuntian at agad na lumingon sa iba. Lingshan, Punong Murong, Exalted Double Dragons at kayong lahat. Matagal na nating binabalak na patayin ang halimaw na iyon sa dami ng bilang. Ngayon siya na mismo ang dumating sa atin. Gawin natin ang plano ni Sir Zuo, harapin natin siya, at pigilin hanggang dumating ang 2/2 lupain mula sa harapan, saka natin siya tatapusin. Sabay-sabay silang yumukod, bagamat bakas pa rin ang pag-aalinlangan. Madaling sabihin, ngunit ibang usapan na kapag oras na ng sakripisyo. Hindi rin sigurado si Ling Yuntian sa magiging resulta, kaya't lumingon siya kay Murong Xue. Binibini Murong Sekta Leader Ling, gagawin ko ang lahat ng makakaya. Kung gayon, hanapin mo si Sir Zuo. Siya lamang ang makapagbibigay ng tamang hakbang ngayon na narito na si Invincible Sword. Inhanapin siya. Namilog ang mga mata ni Murong Xue. Mariing sumabat si Murong Li, Sir, wala ng oras sa pagtutol. Kailangan natin ang talino ni Sir Zuo. Kami itutungo na sa laban, kaya ikaw na ang umalalay dito para sa lahat. Napasinghat si Murong Xue, ngunit batid niyang tama ang kanyang ama. Mariin siyang huminga at agad lumipad patungong main hall. Samantala, ang iba pang pinuno ay sumugod sa gitna ng kaguluhan, mahigpit ang anyo at mabigat ang loob. Hush! Di naglaon, sinalubong nila ang 16 na naglalakad ng tila nag-ensayo lamang. Sa unahan, naroon ang 5 Sword Kings, malamig ang titig,
at walang pakialam kung sino man ang nadadaanan, mga gusali, hadlang, o taong haharang, lahat ay winawasak ng isang kumpas ng kamay at isang dagundong ng pagsabog. Animoy naglalakad lamang sila sa hardin, samantalang winawalis nila sa abo ang kalaban. Sa hulihan nila, isang matangkad at matandang lalaki, matikas, kumpiyansa, at tila hari ng mundo. Ang mismong mga Sword Kings ay gumagalang sa kanya, sumusunod sa kanyang kagustuhan. Walang iba kundi ang walang kapantay, ang Invincible Sword. Sa hulihan pa niya ay ang 10 kabataang alagad, tahimik na nakatingin, wari nagliliwaliw lamang. Wala silang kailangang gawin sapagkat nililinis na ng matanda ang lahat ng daraanan. Gulp. Napalunok ng madiin si Murong Lee habang ramdam nilang lahat ang nanlalamig na kilabot na gumapang sa kanilang mga gulugod. Mga kasama, nanginginig ang tinig niya, 16 lang sila, 10 pa roon ay mga bata. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko, na para bang buong gitnang lupain ang nakasandal sa akin, isang hukbong walang hanggan na dumarating para kitilin ang aking buhay? Hindi ba't ang Invincible Sword ay parang isang buong hukbo sa sarili niya? Balak pa sana natin na ipagpaliban ang sandaling ito, pero siya mismo ang kumatok sa ating pintuan. Kahit gaano pa tayo nang hihina, wala na tayong magagawa kundi harapin ito. Napatingin si Ling Yuntian kay Aoyang Lingshan, pinipilit magsalita sa gitna ng kaba. Lingshan, gawin mo na ang sinabi ni Ginoong Zuo, bawiin mo ang Heaven Sealing Sword. Bakit hindi na lang ikaw ang mamatay sa halip? Kumibot ang labi ni Aoyang Lingshan, nanlulumo ang puso, ngunit lumipad pa rin siya patungo sa Invincible Sword. Tulad ng isang tapat na kaibigan, itinindig ni Murong Lee ang Decimating Sword at sumunod. Brother Aoyang, sasamahan kita. Tahimik na sumunod ang iba. Hush! Nagtipon ang pinakamalalakas ng 4 na lupain sa harap ng Invincible Sword, tinatapatan ang kanyang daraanan. Huminto rin sa kanilang mapanirang paglalakad ang mga Sword King, ngunit sinalubong lamang nila ang mga matatanda ng mapanghamak na titig. Ang lakas ng loob niyong labanan ang aming Patriarch, kayong mga walang kwentang insekto. Alam ni Murong Lee kung gaano kahigpit ang kapangyarihan ng Invincible Sword. Ngunit ang higit na nakagulat sa kanya ay ang bagay na hawak nito, at dahil doon, lalong tumaas ang kanilang takot. Hindi niya hawak ang Sundering Sword. Napakalakas na niya kahit wala ang isang banal na espada. Kung sakaling gamitin pa niya ito, gaano pa kaya siya magiging halimaw? Matagal na mula nang huli kong makita ang matandang ito, at heto, lalo pang tumindi ang kanyang lakas. Wala na bang katapusan ang kanyang paglago? Nais nang umiyak ni Murong Lee at ng iba pa. Ang sabi nila ay kapantay na niya ang isang buong lupaing makapangyarihan, pero ngayoy tila halos 2 lupain na ang kanyang lakas. Pwede pa kaya naming mapatay siya, kahit magtulungan ang 2.5 lupain ng mga mandirigma? Bumagsak ang lahat ng pag-asa sa kailaliman. Tulad ng dati, nakataas ang ulo ng Invincible Sword, tila nasa tuktok ng buong mundo. Matagal na akong nananatili sa hilagang lupain, at dapat ay bumisita na ako sa inyong sekta. Subalit ipinahintulot ng batang iyon na si Jingwei na hintayin ko muna, para makapaghanda siya ng isang magandang sorpresa para sa inyo. Kaya't naghintay ako kahit nawala na sa inyo ang Heaven Sealing Sword, at ngayoy saka lang lumitaw. Hindi ko kayo natakot, hindi ba? Ha. Umalinggaw ang halakhak ni Bai Liuqian, yumanig sa kalangitan. Ang mga Sword King ay nakangising mapanghamak, masaya sa takot ng kanilang mga kalaban. Napakuyom ng kamao ang mga pinuno, pawis ang dumadaloy. Maraming salamat, Invincible Sword. Yumuko si Ling Yuntian na may pilit na ngiti. Ang inyong pangalan ay umuukit sa buong daigdig. Walang nilalang na di nakaririnig sa inyong lakas. Ang aming sekta ay lubos na pinararangalan sa inyong pagdalaw. Kung dumalaw lang kayo para bumati, di na sana kinailangang puwersahin ang inyong pagpasok. Malugod pa namin kayong sasalubungin. Ngunit bakit kailangang nakawin ang aming banal na espada at pumasok na parang magnanakaw? Hindi ba't baka pagtawanan lamang kayo ng iba, at dungisan ang pangalan ng makapangyarihang Invincible Sword, ha. Kumislap ng galit ang mga mata ng Invincible Sword. Lumapit si Bai Liuyu, matalim ang titig. Ling Yuntian, may lakas loob kang hamakin ang aking Patriarch. Dudurugin kita ngayon din. Umalagwa ang kanyang lakas at muntik nang umatake. Ngunit agad sumugod si Aoyang Lingshan upang ipagtanggol si Ling Yuntian. Subalit hindi ito ikinabahala ni Ling Yuntian. Kayo ba ang tinatawag na Frigid Rain Sword King mula sa Siyam na Sword King? Ha, ikinagagalak ko kayong makilala.
Hindi ba't 10 araw na ang nakalilipas, kayo mismo ang nagnakaw ng aming espada ayon sa utos ng Invincible Sword? Kahit ikailan ni Binibini, lahat ng nasa ilalim ng Invincible Sword ay malinaw na sumusunod sa kanyang kagustuhan. Sino pa ang maniniwalang hindi iyon kanyang utos kundi laro lamang ng isang magnanakaw? Ikaw, nag-apoy si Bailey Yuyu, ngunit pinutol siya ng Invincible Sword. Yuyu, umurong ka. Bagamat galit na galit, napilitan siyang sumunod. Muling yumuko si Ling Yuntian, mapang-uyam ang tinig. Tunay ngang mahusay kayong mamuno, Patriarch. Namamangha ako kung paanong sinusunod kayo ng lahat sa bawat utos, hahaha. Sekta Leader Ling, singkit ang mata ni Bailey Yuntian, ano ang ibig sabihin niyan? Tinatawag mo ba akong magnanakaw? Hindi ba kayo, tugon ni Ling Yuntian? Nasa inyo ngayon ang Heaven Sealing Sword, hindi ba? Ngunit likas na lumalapit ang isang banal na espada sa karapat-dapat at lumalayas mula sa mahihina. Kung hindi nyo kaya itong ingatan, kasalanan nyo iyon, tulad na lamang ng pagbagsak ng inyong sekta, pang-uuyam ng Invincible Sword. Tumango si Ling Yuntian. Tama, ang mahina ay sadyang mawawalan. Subalit iba ang pakikibakan ng hayagan kaysa sa paggamit ng panlilinlang. Kung natalo kami sa bukas na labanan, tatanggapin namin ang pagkatalo. Ngunit ginamitan niyo kami ng tusong paraan. Hahaha, maaaring sabihin ng iba na napakatuso ninyo o di kaya'y sobrang musmos namin. Ngunit alinman ang totoo, dudungisan pa rin ang pangalan niyo. Ang mga mangmang ay baka sabihin na takot kayo na hawakan namin ang Heaven Sealing Sword, kaya't sa pandaraya kayo bumaling at hindi sa bukas na labanan. Iyan na ba ang sukdulan ng dakilang Invincible Sword? Na kailangan pang magnakaw upang makapantay sa aming sekta. Hahaha. Nanlaki ang mata ng Invincible Sword, nagdilim ang kanyang mukha. Ang ibig mong sabihin, hindi ko kayang kunin ang inyong banal na espada sa patas na labanan. Humph. Hayan, biglang winasiwas ng kanyang kamay, at sa kanyang palad ay sumilang ang isang malayelong asul na mahabang espada. Napasinghap ang lahat. At sa harap ng lahat, itinapon niya ito. Agad kumilos si Ouyang Lingshan, sinunggaban ng espada, at muli itong bumalik sa kanyang kamay. Ngayon, nasa inyo na muli ang Heaven Sealing Sword, ngunit pansamantala lamang. Dahil wasak na ang inyong harang, wala na kayong mapagtataguan. Kahit hawak nyo pa ang banal na espada, wala kayong magagawa kundi painitin ito hanggang tuluyan ko itong kunin. Kapag dumating ang oras na yon, wala na kayong maipapakita pang reklamo. Tumango si Ling Yuntian, nagpupugay. Tunay ngang tapat at prangka ang Invincible Sword, ang pinakamahusay sa buong mundo, hahaha. Umiti siya, sa kalihim na lumingon. Matagumpay ang plano ni Sir Zuo na umapela sa kanyang kayabangan. Nakuha na niyang muli ang Heaven Sealing Sword kahit siya mismo ang nagbalik. Ngayon, 3 banal na espada na ang nasa atin, mas tumataas ang ating tsansang manaig laban sa halimaw na ito. Tumango ang lahat. Itinaas ang 3 espada, kumislap sa langit ang gintong liwanag, pulang alab at bughaw na sinag. Boom! Nahati ang nangingibabaw na lilang kidlat, at pumalit ang apoy na ginto, pulang liwanag, at bughaw na bakas mula sa Decimating Sword ni Murong Li, Soaring Sword ni Shangguan Fixiong, at Heaven Sealing Sword ni Ouyang Lingshan. Ngunit sumimangot ang mga Sword King, naggangalit ang titig. Mga walang hiya! Nilinlang niyo ang aming Patriarch. Nakakasuklam. Ngunit mumisi lamang ang Invincible Sword, nakamasid sa kalangitang kalahati na sakop na. 3 banal na espada laban sa isa, nakakatuwa. Ikinararangal ko na makipaglaban ng sabay sa 3 banal na espada, hahaha. Pagpag ng manggas, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang nagliliyab na espada ng kulog. Itinutok niya ito sa langit. Biglang kumulog at nagningning ang kalangitan, mas maraming lilang kidlat ang bumalot, nalunod ang ginto, pula, at bughaw. Winasak ang lahat ng sinag, at muling namutla sa purong lilang kidlat ang kalangitan. Napayanig sina Murong Li, Shangguan Fixiong, at Ouyang Lingshan, sabay-sabay na umubo ng dugo. Higit na malubha ang tama ni Shangguan Fixiong, sapagkat hindi siya kasing antas ng isang Sword King. Nanginig ang 2 pang pinuno, duguan ng labi, habang titig na titig sa Invincible Sword na walang bahid ng pangamba. Siya lamang ang tanging may kakayahang bawiin ang kalangitan mula sa 3 banal na espada. Ang halimaw na ito sadyang napakalakas. Ama, sigurado ka bang ang sinasabi nilang halimaw sa dagat ay ang Sigi? Walang duda. Ayon sa mga kwento, hindi iyon basta isang espiritual na hayop lamang.
Isa iyong banal na halimaw. Pero napakalawak ng hilagang dagat. Saan tayo magsisimula? Sa gitna ng malawak na karagatan, lumilipad ang isang lalaki at isang bata, tila walang nakikita kundi tubig at alon. Hindi na napigilan ni Kiao ang kanyang pag-aalinlangan sa tila walang saysay nilang pamamaraan. Nagningning ang mga mata ni Zufan. May nagsabi sa akin noon na may 3 lugar na ipinagbabawal sa buong mundo, Lightning Canyon, Fire Pit, at Ice Mountain. Sa mga lugar na yon, tiyak na mamamatay ang sinumang mortal. Lumilitaw at nawawala ang mga ito, walang tiyak na kinaroroonan. Iyon ay mga piitan ng mga banal na halimaw. Sa Lightning Canyon nakakulong ang kilin, sa Fire Pit naman ang ninuno ng mga dragon. Nang makawala ang Dragon Ancestor, napadpad ito sa Ultimate Clarity Sect. Ibig sabihin, ang Ice Mountain din ay piitan ng isa pang banal na halimaw. Kung gayon, malamang na ang CED ay nakalipat na rin dito sa hilagang dagat. Batay sa pangalang Ice Mountain, malinaw na ang pasukan nito ay labis na nagyelo. Sa talas ng aking pandama, tiyak na matutunton natin ito. Tumango si Kiao at lumipad na kasama niya, nagmamasid sa anumang kakaiba. Pinatingkad naman ni Zufan ang kanyang pakiramdam, hinahanap ang isang lamig na higit pa sa karaniwang ginaw ng dagat. Rumble. Biglang kumulog ng malakas sa kanilang likuran. Napatigil si Zufan at lumingon, napasinghap. Ang kalangitan sa kanilang likuran ay nagkulay ubing tila pinupunit ang langit, nagbabanta ng kapahamakan sa lahat ng nasa ibaba. Iyon ang direksyon ng Sea Bright Sect, ang lugar na kanilang pinanggalingan. Lilang kidlat paanot na paaga ang paglabas ng Invincible Sword, umigting ang kilay ni Zufan at agad na bumalik. Nagulat si Kiao. Ama, saan ka pupunta? Dapat kong tiyakin kung nakaligtas na ang iyong ina. Kung naipit siya roon, nanlamig ang kanyang mga mata. Kung gayon, wala tayong pagpipilian kundi harapin mismo ang Invincible Sword. Mabilis siyang lumipad, agad na naglaho sa paningin. Ama, hintayin mo ako. Humabol si Kiao, ngunit bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy na dumampi sa buong katawan. Napalingon siya sa paligid, nagtataka. Bakit biglang lumamig? Niyakap niya ang sariling balikat upang labanan ang ginaw. Tahimik ang dagat, walang ihip ng hangin at maliwanag pa ang araw. Napangiti siya ng payapa. Siguro guni-guni ko lang. Talagang malamig lang talaga ang hilagang dagat. Muli siyang nagpatuloy sa paghabol kay Zufan. Ngunit ilang saglit lamang matapos silang lumisan, nagbago ang dagat. Kumapal ang hamog na parang ulap matapos ang malakas na ulan, tinakpan ang lahat sa isang kisap mata. Kasabay nito, sumiklab ang ginaw na hindi kayang ipaliwanag, at agad na nagyelo ang ibabaw ng dagat. Lahat ng nilalang na naroon ay natigilan, nanigas sa yelo nang hindi man lang nakalaban. Mula sa kailaliman ng hamog, sumilay ang dalawang napakalaking liwanag, ang isa'y matindi, ang isa'y kupas. Anong ingay yon? May mga taong naglalaban. Mula sa malayo, umalingaw-ngaw ang mga dagundong ng labanan. Isang malalim at nakakatakot na tinig ang tumawa, ang lahing ito palaging masigasig sa pagpatay sa sarili. Kanina lang, humihingi sila ng pahintulot na lumabas sa dagat, ngayon na may nagsasagutan ng dugo. Ha ha ha! Napakaganda! Kung gayon, tutulungan ko na sila at lulunukin silang lahat, hay-hi-hay. Umuugong sa loob ng hamog ang nakapangingilabot na halakhak, kasabay ng pag-usad nito patungo sa Sea Bright Sect. Sa bawat dinaanan, agad na nagyelo ang dagat. Kasabay nito'y umalingaw-ngaw ang tinig ng isang demonyo, malamig at nakapanlulumong, binubuksan ko ang aking pinto, tanggapin niyo ang kapalaran at maging aking handa, hey-hi. Dumadating na ang tunay na overlord ng dagat. Samantala, sa Sea Bright Sect, ipinapakita ng Invincible Sword ang kanyang nakapanghihilakbot na lakas laban sa mga mandirigmang may tabak, tinatabunan ang himpapawid at ginugupo ang loob ng lahat. Nakatingin siya sa lahat ng may matinding paghamak, samantalang ang iba pang mga dalubhasang baili ay nakataas ang ulo, nanunuya sa kanilang mga kalaban. Nakikita niyo ba? Iyan ang kapangyarihan ng aming patriarka. Ano pa ang magagawa ninyo? Nangalumbaba si Ling Yuntian at ang kanyang mga kasamay labis na nag-aalala. Kahit wala pa ang 10 nakababatang mandirigma, si Baili Yutian lamang ay isa ng halimaw na hindi nila kayang sabayan. Paano pa kung kasama niya ang 5 pang Sword Kings? Lalong lumubog ang puso ni Ling Yuntian. Ngayon higit kailanman kailangan natin ang talino ni Sir Zhou. Bakit ba natatagalan si Miss Murong sa simpleng pagbibigay ng mensahe? Mga anak,
Nagniningning ang mga mata ni Bai Liutian. Maghiwa-hiwalay kayo at mag-enjoy, huwag lamang kayong makialam sa aking paglalaro. Masusunod. Lumipad palayo ang mga Sword Kings, iniwan ang Invincible Sword na nag-iisa laban sa pinakamahuhusay ng iba't ibang lupain. Nanikip ang mga mata ni Murong Lee at ang kanyang decimating sword ay nanginginig habang hawak. Tunay ngang karapat-dapat sa pangalang Invincible Sword. Pati ang mga Sword Kings mo'y pinaalis mo. Balak mong harapin kaming lahat ng mag-isa. Naroon ba sa tingin mo ang kakayahan ko, pang-uuyam ni Bai Liutian? Lampas pa roon. Ang kapangyarihan ng Invincible Sword ay hindi maaaring maliitin, ani Ling Yuntian, may mapait na ngiti. Ngunit hindi ka ba natatakot na baka may mangyaring hindi inaasahan at wala nang tutulong sa'yo? Nanliit ang mga mata ng Invincible Sword bago sumabog sa halakhak. Sekta Leader Ling, nagbibiro ka pa? Inaakala mo bang kaya niyo akong pabagsakin? Invincible Sword, huwag mong isipin na matatakot kami. Lahat kami rito ay kapantay ng iyong 9 Sword Kings, bukod pa sa 3 banal na espada. Isang maling hakbang, at ikaw mismo ang mapapahamak. Umigting ang aura ni Murong Lee at ng iba pa, puno ng galit. Subalit si Bai Liutian ay nakangiti lamang, hinahaplos ang talim ng kanyang Sundering Sword. Puro kayo salita. Sige na, ipakita niyo ang kakayahan niyo. Huwag niyo akong inaalihan ng mga hungkag na banta. At ang tinatawag ninyong 9 Sword Kings. Mga batang nagwawala lamang. Nakakatawa kung iniisip niyong kaya niyo akong sindakin. Mga kapwa, siya mismo ang ating layon mula pa sa simula. Ngayon na mag-isa na siya, ito ang pinakamainam na pagkakataon. Sulong, sigaw ni Ling Yuntian sa lihim na pahayag sa iba. Samantalahin ang kanyang kayabangan at wakasan siya bago siya mag-ingat. Sabay-sabay silang lumusob, ipinamalas ang kani-kanilang pinakamataas na kasanayan. Decimating Sword, Decimating Inferno. Hush! Sumiklab ang gintong tabak ni Murong Lee, nag-alab ng apoy na naging dambuhalang alon ng espada. Sa init nito, kumulubot ang hangin at nag-iwan ng maitim na bitak. Soaring Sword Art, Soaring Skies. Hush! Sumugod si Shangguan Fixyong at pinakawalan ang mapulang alon ng espada na kasindulas ng hangin. Heaven Sealing Sword Art, World Seal. Hindi rin nagpahuli si Ouyang Lingshan. Ang kanyang espada ay walang kasindak-sindak na anyo, subalit nagtataglay ng napakalakas na puwersa. Lumusob ito sa gilid ni Bai Liutian, handang lamunin ang kanyang anyo. At sa isang iglap, nasukol ang Invincible Sword, pinapagitnaan ng 3 banal na espada at ng pinakamalalakas na mandirigma. Ang 3 tagapagdala ng banal na espada ay gumamit ng kani-kanilang natatanging galing. Taglay nila ang lakas na kayang durugin, kahit isang hari ng espada, subalit sa harap ng walang kapantay na Invincible Sword, ang lahat ng iyon ay naging kulang at walang saysay. Sa sandaling iyon, sinamantala ng kambal na dragon ang pagkakataon at agad na umatake. Kasabay ng matinding alingaungaw ng dagundong ng dragon, isang espada na hugis dragon ang bumagsak mula sa kalangitan, tuwirang sumugod sa Invincible Sword. Maging ang 3 kagalang-galang mula sa silangan, ang 4 na matatandang tagapagtanggol ng Snow Peak sa Hilaga, at ang mga tagapagbantay ng espada mula sa timog ay sabay-sabay ding kumilos. Ang naglalakihang liwanag at kagila-gilalas na tanawin ng kanilang pinagsamang kapangyarihan ay hindi lamang kamangha-mangha, kundi nakapangingilabot, tila nagbabadya ng wakas ng mundo. Ang lahat ng iyon ay nagtipon at bumagsak sa isang matandang nag-iisa sa gitna ng lahat. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw, at sa lakas ng tunog ay waribang mabubiyak ang buong daigdig. Ngunit kahit pa sa pinagsanib na pagsalakay ng lahat, marami pang ibang dalubhasang pandigma ang nagpakawala ng kanilang kapangyarihan, sapat upang puksain kahit ang 9 na hari ng espada kung sabay-sabay silang tatamaan. Isang buong hukbo ng isang lupaing kaharian ang tiyak na mawawasak at mapupulbos sa gayong atake. Subalit nang unti-unting humupa ang alingaungaw, biglang nagliyab muli ang kulog, humawi sa alikabok, at umalingaungaw sa lahat ng direksyon. At naroon pa rin ang Invincible Sword, nakatindig ng tuwid habang nakasandal sa Sundering Sword na nakatarak sa lupa. Matikas at walang bahid ng takot, ni katiting na alikabok ay walang dumikit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig at matalim, at ang kanyang ngisi ay mapanlait. Napasinghap ang lahat sa pagkabigla. Hindi maaari. Lahat ng atake natin walang epekto. Ang matandang halimaw na ito'y sobra ang lakas. Kumibot ang mukha ni Ling Yuntian at nanginig ang kanyang puso.
Tatlong banal na espada, pati lahat ng pinakamalakas na dalubhasa mula sa apat na lupain, at ni Gasgas ay walang naidulot sa kanya. Paano pa natin siya mapapatay? Kahit 2 kaharian ng hukbo, wala ring magagawa laban sa kanya. Lin Yuntian ay napatingin sa mga kasama. Si Bailiu Tian ay lumampas na sa lahat ng hangganan ng isang tao. Kahit ang pinakamalakas sa buong mundo, kapag nagsanib, ay walang kakayahang saktan siya. Bumigat ang kanilang dibdib, nilamon ng kawalang pag-asa at pagsisisi. Ang paglaban sa Invincible Sword ang pinakamalaking pagkakamali. Ang nilalang na ito'y sobra ang tibay at lakas. Klang! Isang matalim na tunog ang bumasag sa kanilang nakapanlulumong isipan. Napatingin sila at namutla nang makita nilang inangat ng Invincible Sword ang espadang may lilang kidlat. Ang halimaw ay tutugon na. Nanginig sila sa kaba at dumaloy ang pawis sa kanilang noo. May nakakalokong ngisi sa labi ng Invincible Sword habang kumikislap ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang banal na espada at nagsalita. Kayo ang unang umatake at wala man lang akong naramdaman. Sadyang nakakadismaya. Ang pagkakaroon ninyo ng 3 banal na espada ay isang kasayangan lamang. Ngayon, ako naman. Kapag naputol na ang inyong mga ulo, ang mga banal na espada ay mapapasakin at wala nang magtatanong sa aking paraan. Nanlamig ang kanilang dugo at napaatras sa takot. Hush! Walang pinakitang espesyal na galaw si Bailiu Tian, basta lamang siyang humataw ng isang karaniwang hiwa. Ngunit anumang karaniwan ay nagiging pambihira kapag sa kanyang mga kamay, taglay ang lakas na walang makapipigil. Rumble! Ang nakapangingilabot na kapangyarihan ay sumalakay sa mga dalubhasa ng 4 na lupain. Kasabay nito'y bumaba ang mga lintik mula sa kalangitan, sumusunod sa hampas ng espada at winawasak ang lahat ng madaanan. Nagkagulo ang lahat, at si Ouyang Lingshan ay nagmadaling gumamit ng Heaven Sealing Sword. Heaven Sealing Domain, Relentless Sword. Mundo na di matitinag, espada na di mababali. Nagliwanag ang Heaven Sealing Sword, naglabas ng mapusyaw na bughaw na liwanag na bumalot sa lahat upang protektahan laban sa paparating na atake. Ang Heaven Sealing Sword. Nagtawanan si Bailiu Tian. Ang sining nito ay nakalaan upang selyuhan ang lahat. Subalit ikaw, Ouyang Lingshan, ay mahina. Hindi mo mapipigil ang rurok ng Sundering Sword Art na aking naabot. Boom! Sa isang hampas pa lamang, naglahong parang bula ang manipis na bughaw na harang. Dumanak ang dugo mula sa bibig ni Ouyang Lingshan at tumilapon siya palayo. Sumugod si Murong Li at Shangguan Fixyong gamit ang sarili nilang mga espada, ngunit wala silang pinagkaiba, kapwa nagdugo at nagbagsakan. Ang 3 tagapagdala ng banal na espada ay walang laban, at ang iba pa ay higit na mas mahina. Sumalakay ang bangis ng espada, kasabay ng marahas na lintik, at winasak ang lahat ng madaanan. Sa isang iglap, naglahong parang abo ang kalahati ng Sea Bright Sect. Maging ang mga dalubhasa ng iba't ibang lupain ay hindi na nakapagpatutol. Ang kanilang mga katawan ay tinangay, ibinagsak, at ibinaon sa libo-libong milya ng guho, patay o naghihingalo. Sadyang nakapangingilabot ang espada ng Invincible Sword. Hugh! Hawi ng malamig na hangin ang mga abot-alikabok. Muling bumalik si Bailiu Tian sa kanyang nakasanayang tindig, nakasandal sa espada, nakatindig sa gitna ng pagkawasak. Bumuntong hininga siya, bahagyang nakakunot ang noo, bago muling naglakad. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko na sana pinalipad palayo ang mga batang iyon. Ngayon, nagkalat sila kung saan-saan, nakakainis hanapin ang mga banal na espada. Nakakapagod. Bang! Lumipad siya sa himpapawid at nagsimulang maghanap sa gitna ng mga guho. Samantala, narinig ng 5 hari ng espada at ng mga prinsipe ang napakalakas na ingay at napabalikwas. Napatitig si Prinsipe Baili Jingshan sa ulap ng alikabok at napanganga. Hindi ka panipaniwala si Patriarch. Sa isang hiwa lamang, tiyak na tapos ang lahat ng iyon. Mga kapatid, tapos na ang laban ng Patriarch, ngunit nais pa rin niyang mapugutan ang isang tao. Tayo na at ihatid sa kanya ang ulo ng taong iyon. Handa kami. Sabay-sabay na umalinggaw ang mga sigaw ng kasunduan, saka sila sumugod papasok sa Sea Bright Sect. Nagkanya-kanya ring galaw ang iba pang hari ng espada, liban kay Bailiu na nakakunot ang noo. Brother Lee, papunta sila roon para sa kanya. Tayo ni. Mauuna tayong hanapin siya at itago. Kung mauna ang Patriarch o iba pa, tiyak ang kanyang kamatayan. Nagningning ang mga mata ni Bailiu Lee.
Nagdilim man ang mukha ni Bailiyuyu, tumibay ang kanyang pasya, at sumugod din siya papasok sa Sea Bright Sect. Sa pinakadulong silangan ng sekta, nagmamadali sina Wu Qingqiu kasama ang walang malay na si Chu Qingcheng. Paminsan-minsa ay lumilingon sila sa direksyon ng malagim na pagwasak at nanginginig. Si Brother Zuo ay tila isang Diyos o isang malas na pahiwatig. Pinilit niya tayong ilabas si Qingcheng dahil magiging delikado dito, at tingnan mo nga, maging ang Invincible Sword ay narito. Kung kami man ay mamatay, hindi namin matutupad ang kanyang habilin. Senior Brother Wu, malayo pa ang teleportation array, ngunit tila mabilis silang lumalapit, sabi ni Shui Ruohua habang mahigpit na hawak si Chu Qingcheng, naririnig ang mga sigaw mula sa likuran. Mga nakatatanda ng Sea Bright Sect ang mga yon, paliwanag niyan mo. Sila ang pumipigil sa mga kaaway. Hindi sila kasing bigat ng hari ng espada o ng Invincible Sword. Siyempre, hindi yon sila. Ang dambuhalang pagsabog at yayanig na yon sa malayo, doon nakikipaglaban ang Invincible Sword. Hindi siya lilitaw dito. Ligtas muna tayo. Ngumiti si Wu Qingqiu upang palubagin ang loob ng lahat. Sa loob ng 15 minuto, makakarating na tayo sa teleportation array. Doon, tuluyan na tayong ligtas. Ha ha ha! Tumango ang lahat at pinaspasan pa ang pagtakbo. Si Qingcheng ang dapat na mailigtas sa lahat ng paraan. Ngunit isang malakas na tinig ang biglang sumigaw. Wu Qingqiu, saan kayo patungo? Napatigil ang buong pangkat, nagulat. Nahuli na ba kami agad? Ngunit tila malayo pa ang sigaw. Paano niya nalaman ang pangalan ni Senior Brother Wu? Naghihintay ba siya dito sa tambangan? Napakunot ang noo ni Wu Qingqiu. Bakit alam niya ang pangalan ko? Kung patibong man ito, bakit para sa isang karaniwang disipulo ng 4 na lupain? Kung nais nilang tanggalin ang mga panganib, dapat si Zufan o si Elin ang kanilang inuuna, hindi siya. Bakit nga ba alam niya ang pangalan ko? Nagtataka at naguguluhan ang buong pangkat.